ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Dumating na nga si Tanggol kasama ng kanyang papa at mga kaibigan sa isang warehouse kung saan makikilala na nila ang kanilang magiging katransaksyon. Dito ay pinakilala sa kanya si Veronica na isang matapang at may malaking katungkulan sa organisasyon. Pinuntahan ni Tanggol ang kanyang grupo at sinabi na kinakailangan nilang makuha ang mga droga at hindi na ito kailangan pang kumalat pa sa Maynila o sa kahit saan man sa Pilipinas. Pursigido siya sa kanyang mga sinabi at kailangan maisagawa nila ito sa lalong madaling panahon sa tulong ng kanyang mga kaibigan. Sinabi ni Tanggol kay Veronica na mukhang mabigat at maraming kontrabando ang dala ng grupo niya na nakita niya sa isang container na selyado at natitiyak niyang droga ang laman nito. Kaya naman sinabi ni Veronica na ito ang pinakamalaking transaksyon na kanilang hawak at kailangan itong ma-deliver ng buo at walang aberya. Sa kabilang banda, pinaghanda na nga ni Divina ang wating na nakaabang sa paligid kung saan nangyayari ang transaksyon. Iginiit niya na hihintayin lang nila ang hudyat ni Tanggol kung saan kaagad silang susugod. Ngunit sa hindi inaasahan, bago pa man nga magsimula ang transaksyon ay dumating ang mga tauhan ng NACDO na halatang may nagtip sa kanila sa mangyayaring transaksyon. Buti na labang ay agad itong napansin ni Tanggol kaya agad niyang tinimbrehan ang kanyang grupo. At nang nalaman ito ni Ramon ay walang pakundangan niyang sinugod si Mayor Roberto. Ayon kay Ramon, si Mayor Roberto ang lumaglag at nagtraidor sa kanila. Dito na nagsimula ang tensyon at agad na sinunggaba ni Ramon ng malakas suntok si Mayor Roberto. At maya-maya pa, nagkabunutan na ng baril at sinabi ni Roberto na dapat matagal na silang kumalas sa mga Montenegro. Dumating naman si Miguelito at tinutukan si Tanggol, sabay sabing ibaba nito ang kanyang baril. Ngunit matapang na sinabi ni Tanggol at hinamon si Miguelito na iputok nito ang kanyang baril nang magkaalaman na umano. Ngunit hindi nga nagpatinag si Miguelito, kaya dito na nagsimula ang bakbakan at nagkaroon ng palitan ng mga bala sa magkabilang grupo at nakipagpatintero ng habulan sa isa't isa hanggang sa matira kung sino ang matibay. Di kalaunan ay natigil ang tensyon dahil sa pagdating ng NADCO. Tatapusin na sana ni Tanggol ang laban, ngunit napilitan silang umatras dahil sa napakaraming mga kalaban at mga otoridad. Kaya naman ipinangako ni Ramon sa kanyang sarili na simula ngayon ay ituturing na nilang kaaway ang mga gerero at dito na nga magsisimula ang mas malaking tensyon at giraan sa pagitan ng dalawang pamilya. Ngunit ano kaya ang gagawin ni Tanggol sa oras na malaman niya na may dugo pala siyang gerero dahil anak pala ni Gustavo itong si Martes?